Magsiluhod po ang lahat bilang tanda ng paggalang sa banal na Espiritu. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Wagas at tapat ang pag-ibig niya. Dakilang walang kapantay, noon, ngayon at kailanman, di nagbabago at di magbabago. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Isayas, mapalad ang taong gumagawa nito, ang anak ng tao ang tuntunin ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga, sa gawang masama ang kanyang sarili iniiwas. Ang sabi ni Yahweh sa mga tulad nila, kung ipangingiling mo ang araw ng pamamahinga, gagawa ng mga bagay na makalulugod sa akin at matapat mong ingatan ang aking tipan. Nang panahong yaon, bago'y ibaba ang anak na isinugo. Ang sinusunod nila ay ang mga kautusan ng wika nila'y kautosang mula kay Moises. Subalit hindi nila sinasabuhay. Salitang aral nilang pinakikinggan, ngunit hindi nila maitupatupad at magawang sundin. Sapagkat namamahinga nga sila, di sila gumagawa sa araw ng pamamahinga, ngunit kay dumi naman ang isip nila at kay rurumi ng ginagawa nila. Kaya't nang ibinaba ang anak na isinugo, ano ang pangunahin na mahigit at higit sa sapat na kung tutup din at susundin? Ang ibigin mo ang Ama ng higit sa lahat at ibigin ang kapwa mo tulad ng pag-ibig sa sarili mo. Maliwanag ang sinambit, maliwanag ang aral, ngunit ilan kaya ang nakatatalima at nakatutupad? Paano mong mamahalin ang kapwa mo kung di mo nadarama ang pag-ibig sa puso mo? Paano mo igagawad sa Kanya ang tunay na pagmamahal mo kung ang sarili mo di mo na kakayang mahaling totoo? Sino nga ba ang sasabing hindi niya mahal ang sarili niya? Ano naman ang patutoong mahal niya ang sarili niya? Ng mga nagsasabing mahal nila ang sarili nila. Mahal mo ba ang sarili mo? Kapag alam mong makapagpapahamak sa sarili mong pagkatao, ginagawa mo pa ito? Alam mong magbibigay kaparusahan sa iyo ang ginagawa mong pagkakamalit kasalanan, ano't ginagawa mo?
ng panahon na yaon, sinabing maliwanag wag sumamba sa Diyos-Diyosan. Binigyan ng tuon ng Diyos-Diyosan. Sumamba sa Diyos-Diyosan ang mga nalisya at nakalimot sa tuntunin ng Ama. Hanggang sa panahon ng anak na ibinaba, iniyatas, iniutos ang wag sumamba sa Diyos-Diyosan. Magpahanggang ngayon, pinagbibigyan ng tuon at binibigyang tuon ng maraming tao ang wag sumamba sa Diyos-Diyosan. Ngunit alin ba ang masigit na malaki ang pagkakasala na hindi nga sumasamba sa mga rebulto ng Kristo, ni hindi yumuyukod dito, subalit ang isip niya'y masama, ang damdamin niya'y masama. Mainam pa yung yumuyukod siya sa rebulto na tinatanda at palatanda ang ginalang niya ang isinugong anak ng Ama, na pilit at pinagsusumakita niyang tupdin at tuparin ang mga layunin na mabubuti at ang hangarin ng Ama kung papaano ang kanyang mga aral ay isabuhay nila. Mga minamahal, ilan kaya ang tunay na nagpapahalaga at nagmamahal sa kanyang sarili? Ang tunay na nagpapahalaga at nagmamahal ng kanyang sarili, tinatalaga niya ang sarili niya sa kahihinatnan niya balang araw kung siya'y bawiin na ng buhay. Ang tunay na kasasadlakan ng kanyang kaluluwa at ang kanyang pagiging dapat na anak ng Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Marami ang naglalaban-laban ukol sa banal na salita na nakatala sa Biblia. Pinagtutuligsaan, pinagtutuling tunggalian, at nagkakaroon ng hidwaan ng ilan. Ngunit ito ba'y matwid sa pananaw ng Ama? Ang tunay na matwid sa pananaw ng Ama, ang aral at salita niya ay tupdin at sundin. Isabuhay, hindi ipagyabang, ipangalandakan, at gawing ibaliwala lamang. Kundi igalang, isabuhay, at pagsumakitang tupdin. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Totoo at tapat ang Diyos. Itaas nga ang kamay ng mga nananalig na may Diyos. Nananalig na may magagawa siya. Nagtitiwalang mahiwaga siya. Naniniwalang mahimala siya. Nananalig na makapangyarihan siya. Mapapalad ang nagtitiwalang mayroon siyang magagawa, makapangyarihan siya, mahimala at dakila. Sapagkat tuwiran niyang sasambitin, walang ibang Diyos maliban ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, na nagbuhay at bumuhay sa alabok na binigyan ng hininga ang katawan ni Adan. Ang bumugot sa kanyang tadyang upang bigyan ng kasama, ngunit kailanman hindi ginawa ng Diyos na bumuhay kay Adan ang magtalusira. Ang taong nagtalusira, ang taong gumawa na mali siya. Hindi ang Ama, hindi ang bumuhay, hindi ang Diyos na tinatawagan ng panahon ni Moises, na nakipagtipan at nakipagtipanan kung saan dako ng bundok ng Sinai at Horeb. Subalit, anong silbi ng pakikipagtipanan kung hindi matutupad at susundin ang pakikipag-niig na napag-usapan, napagtanto at iniyatas, iniaral? Mapapalad kayong nagsasabuhay, nagmimiting isabuhay, at nagnanasang matupad ang layunin ng Ama at aral niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay bang Diyos?
minsan ay magsasabing, parang hindi Pasko eka. Parang wala ekang pagbabago. Makita mo lang ekang diwa ng Pasko dahil mayroon ekang mga nagkakabit ng Christmas light, mga nag-aayos ng pampapasam para sa Pasko. Ngunit yung mga wala ekang hinahanda, hindi mo eka mababakas sa kanila yung nagdiriwang sila ng Pasko. Hindi doon ang palatandaan na pinagdiriwang nila ang Pasko. Sapagkat wala man silang nakabitin, wala man silang nakasabit, wala man silang nakadekorasyon. Kung sa puso nila'y ginugunita ang isinugo upang iligtas ang kanyang kaluluwa. Masigit na mas mainam doon sa gumugunitang napakaraming nilalagay, puso na may wala ang Kristo. Buhay ba ang Ama? Kaya, ano sa palagay nyo, ang higit na mahalaga, ang higit na makasasaya, ang higit na makapagpapasigla, ang salapi, ang bagay, o pagkain. Tandaan ninyo, walang hihigit na magbibigay sigla, ligaya, buhay, kalusugan, at liwanag ng buhay, kundi ang di nakikitang walang magagawa na tulad ng sa tao sa lupa, ang kasalanan at kamalian. Kaya't alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba nga Ama? Ang wika nga, huwag mong panaigin ang sariling damdamin mo tao, kundi pahigit mo ang damdamin ng Ama sa damdamin mo, upang huwag maghari ang pagkatao mo, dadamdaming magkasala at maligwak ka sa mundong ito. Huwag mong pahigitin ang anumang salita ng tao, kundi ang ipahigit mo sa diwat kaisipan mo upang pagnilay at bulay-bulayin mo ang mga salita ng Ama na magbibigay alab ng puso mo para magmahal ka. Na magbibigay sigla ng paninindigan mo upang umasa at magtiwala ka. Na magbibigay liwanag ng buhay mo upang matuntun mo ang tunay na danang katotohanan. Sapagkat ito ang handog ng anak na ibinaba ng Ama. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kung magkagayon at totoo, inyong pakinggan ang mula kay Juan. Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, huwag ninyong tanggapin. Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin, at totoo ang kanyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap. Iyan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya. At ang Amang nagsugo sa akin ay nagpatotoo rin tungkol sa akin. Kailanmay hindi ninyo narinig ang kanyang tinig at nakita ang kanyang anyo. Walang pitak sa inyong puso ang kanyang salita, sapagkat hindi kayo nananalig sa akin na sinugo niya. Matwid ang aral, matwid ang salita. Wala pitak sa puso ng tao ang anak na ibinaba at maging ang Ama kung ang aral at salita niya ay di nila pinahahalagahan. Sa madaling salita, napakahalaga ng aral, napakahalaga ng pangaral. Walang magbibigay at magbibitaw ng mga aral na nababasa ninyo sa banal na aklat na inyong tinatawag na Biblia.
Subalit ilan kaya ang totoong nagpahalaga, magpapahalaga, magsasabuhay at nagsabuhay? Mapapalad kayo na mga nagpahalaga at patuloy na nagpapahalaga, nagsasabuhay at patuloy na magsasabuhay. Patuloy niyong makikilalang matuwid at katotohanang pangaral ng Ama. Patuloy niyong madarama kung paano siya magmahal at tapat na kumikilala sa lahat ng dako at mga anak niya, na siyang lumikha at nagbigay buhay, kaya't matuwid niyang may bibigay ang nasa niyang ibigay, matuwid niyang mabibigay ang nasa niyang ipagkaloob kanino man. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamanehanam, nek karamanehanam, nek karamanehanam. Mahal na mahal ko kayo. Kung isa lamang ang nagpapatuto sa kanyang sarili, paano mo nga paniniwalaan ito? Ngunit kung may nagpapatuto sa kanyang sarili na kapwa-tao at higit sa pagiging isang marapat ng pagiging mga kapwa-tao, hindi bagat ito na ang katotohanan? Na ang isang sinyalis ng pagiging isang totoo, hindi lamang isa ang nakinabang sa kanila. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamanehanam, nek karamanehanam, nek karamanehanam. Buhay bang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Sadyang dakila, mabuti at napakabuti ng Panginoon. At ilan nga kaya ang tunay na mabuti at napakabuting anak ng Ama na nananahan sa kanyang kabutihan. Mapapalad kayong nananahan sa kanyang kabanalan at kabutihan. Hindi man kayo banal na natawagan, ngunit pinapaging dapat niyang kayo'y maging banal sa pananahan niyo sa kanyang Espiritong banal. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Makakamit mo ba ang layunin mo sa pag-aalinlanganan ng puso mo? Upang matamu mo at matupad ang mga layunin ng Ama sa iyo, huwag mong pag-alinlanganin ang kapangyarihan niya. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Tingnan ninyo ang mga kuko nyo. Pare-parehas ba ang hubog nila? Pare-parehas ba ang lapad? Pare-parehas ba ang haba? Sa makatwid, kukumang pinaglalagyan ay daliri na ang Ama ang nagbigay ng mga daliri, hindi rin pare-parehas. Gayon din ang inyong mga guhit ng palad, masdan ninyo. Pare-parehas ba ito? Mabuti pa siya, nakakaunawa agad. Ano? Kumusta na yung pagtulo ng laway niya? Kaya ako tinanong, wala na siyang nakikita kung tumutulo. Naway patuloy niyong pagtiwalaan na may kapangyarihan ng Ama sa dakong ito'y maaaring ibigay niya sa anak mo. Buhay bang Ama? Dalawa na ang napapasilay na pagbabago. Nung una kayong dumatal, lagi siyang ngunit ngayon, panatag tahimik siya at hindi laging at ang laway niya ay malagkit na tumutulo. Sa madaling salita, maaring ang ibang kapwa ninyo'y hindi nasurian. Ngunit akong taga-suri, tanto ninyo kung paano nabibay ito at nasambit ko, ganang kuntsing din niya ito nakita at ganang kuntsing din niya ito maalala. Ngunit ganang di nyo nakikita kung paano magluwal, mapapasambit ko sa inyo ang marapat at masasambit ko ang dapat. Sumayinyong kapayapaan, mga minamahal ko. Paano magaganap ang kapangyarihan ng Ama na mapatutuhan at mapakita niya kung wala siyang gagawin at ipatutupad na mahiwaga sa mundong ito? Kaya nga, mapapalad ang pinagtibay ang isip at damdamin nila na siyang asahan, panaligan, at mahirapan mat nasakitan sa kanilang katatagan at pagtitibay na tuwiran na kamit nila
ang kalwal-hatian. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Kung ang isip ng tao'y palikwad-likwad, parang elising paikot-ikot, makakamit kaya ang tunay na mithi ng Ama sa kanila? Ngunit, kapag ikay lumakad, tumahak ng diretso, matwid kang tumitig sa mga liwanag at hindi sa dilim, makikita mo ang sasapitin mong mainam na sasadtsaran. Pagharian kayo, mga minamahal ko, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Sa ibabaw ng mundong ito, sa mga ginagamit na may nadadamat nagmamahal sa kanila, matwid nilang nais handugan na patuloy aliwin at pagalakin sapagkat sa kanilang isip at damdamin, kapag sila'y naghandog sa mga lingkod, masayang puso nila at pinagpapala sila. Subalit, may mga tao namang baluktot ang diwa, ang wika nila'y, bakit? Sino silang ipahihigit mo sa mga mahal mo? Kung gayon lahat ang pag-iisip ng tao, hindi matutupad ang nakatala sa banal na aklat. Mapapalad ang mga kumilala at nakakilala sa matwid na katotohanan ng Ama at ang mabuti na gagawa nila dahil sa Kanya. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Dakila bang Diyos? Lahat ba ng nakikinig ay tunay na nakaririnig? Lahat ba ng tahimik ay tunay na mabait? Lahat ba ng sumisigaw ay tunay na masama? Lahat ba ng mga masasamang magsalita tunay na masama ang bibig? Kaya't huwag kayong paggamit sa di marapat na gumagamit upang matwid niyong makamit ang matwid na layunin ng Ama. Sa Kanya kayo palipin sa Espiritu niyang kabutihan at pasisilay niya kung paano siyang kinamtan ang inyo rin namang karangalan na mula sa Kanya ang dulot niya buong buhay. Karangalang matwid niyong tatamuhin ang Kanyang maiinam at mabubuting layunin. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? O sa mga nagkamit ng kanilang mga minimithi, sa binabata nila, pinagtiisan nila, maraming luha, maraming pasakit, maraming hilahil, na nalasap, naranasan, nang mapagtagumpayan nilang lahat iyon, nararamdaman pa ba nila yot, nababakas pa ba sa kanilang mga dusang pinagdaanan nila? Yaon ang patutuo ng Ama, sapagkat kailanman kapag ikay nasa liwanag na, hindi mo na mababanag ang dilim na pinagmulan mo. Kaya't huwag mo nang mimithing tunguhan pa nang manahan ka sa liwanag na dulot niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Sino ang nagpatotoo sa Panginoong Heso Kristo? Ang nagpaliwanag at nagpakilala sa Kanya? Si Juan Bautista. Kaya nga sinabi niya, nagpakilala at gumawa ng mabuti itong si Juan. Ngunit, siya'y hindi niya mapapakilala at hindi niya ipakikilala ang kanyang sarili. May ibang nagpakilala sa kanya. Yaon na nga si Juan Bautista. Kaya nga, may malilihim ba sa inyong mabubuting ginagawa? Ilihim man ninyo ng ilihim ito, kung mabubuti ito'y masusumpungan pa rin, malalahad pa rin. Sapagkat ang nagtatago ng lihim na mabuti, ang Amang nangangalaga at naghahayag
pawa. Gayon din naman ang masama, sapagkat ang lihim na masama at lihim na mabuti, parehas na matatanglad at maihahayag. Ngunit, iba ang sasapitin ng may kabutihan at masama ang ginawa. Pagharian kayo, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramanehanam, nekkaramanehanam, nekkaramanehanam. Buhay bang Diyos? Happy birthday sa mahal na kapatid na Alan na organista. Sabi nga, dumaratal ang karawan mo, lumilipas ang mga araw, buwan, at eto na namang buli kung buhay kay, daratal na naman ang pagdiriwang. May kabuluhan at makabuluhan kapag pinagdiwang ka pa sa iyong kaarawan ng pagsilang. Subalit kapag patay ka na, magunita man nila't ipagdiwang ka, di mo na alam yan. Buhay bang Ama? Kaya, sang-ayon ba kayo doon sa mga namatay na pag dumating yung kaarawan nila, pinag-birthday pa? Papakitang tao na lang yun, ano? Siguro, kung magulang mo ang ginugunita ninyo, mas magandang makita ng Diyos nagmamahala ng mga anak nung naiwan nilang anak. Kesa pinagdiriwang na nagkakasayaan sila habang nagdiriwang silang kumakain. Pag naghiwalay naman, wala na rin. Kaya mas masarap ang di man magunita ang magulang na pumanaw na't lumisan, ngunit sila'y nagugunita pa rin ang pagbubuklod na sila'y nagmahalang magkakapatid. Pundasyon na mabuting minanas sa kanila. Tama ba? Mithiin ninyo yan, mga mahal ko sa buhay, sa pamamagitan ng Espiritu, buhay. Mahal ko sa buhay na Espiritu. Sapagkat pag yan ang tinamasa ninyo, at yan ang nasapit ng buhay ninyo at naramdaman ninyo, habang kayo nabubuhay, makasisigurado kayong mamatay man kayo, nandyan pa rin ang pagunitang mahal kayo ng mga anak nyo. Pagpalain kayo. Kaya't napakahalaga ang ituro ito sa mga anak. Huwag ang ituro ay pera, 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 yumaman, yumaman, magpayaman. Kundi magmahalan, mag-unawaan, maggalangan at gumalang sa dapat igalang. Pagpalain kayo. Mahalagang bagay, kailangan ito ng tao. Mahalagang material, mahalagang salapi. Kailangan ito ng taong nabubuhay. Subalit pakatandaan nyo, siksik, liglig man na tumaapaw ang inyong lahat ng sisidlan sa salapi at bagay. Kung walang katiwasayan, kapanatagan ng kaisipan, maging ang damdamin walang kapag natagan at kagalakan, masarap pa ang simpleng mayroong kang kasiyahan, kakontentuhan, at nakatatawa kang totoo at di pakunwari sa kapwa-tao. So may inyong kapayapaan, mga minamahal. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Panahon ng pagdiriwang para sa Pasko, marami ang nagki-Christmas party, nagbibigay regalo ang mga mayroon na gustong magbigay. Ngunit ano ang gustong makita ng ama pagkatapos ng Christmas party? Masaya bang lumisan dahil may regalo? O masayang nagsilisan dahil nagmahalan silang masigit na lumalim at naging masaya sila dahil lalo pang kumilala sa Kanya? Tama baga? Kaya nawa sa lahat ng mga nagdiriwang ng Christmas party, totoo ang tawa, totoo ang pag-ibig, totoo pagbibigay, at di paimbabaw. Patol-potol.
putol-putol, putol-putol, putol-putol. Oh, putol-putol-putol nito. Putol-putol. Ay, putol-putol. Double-double. Ay, ikaw ang magputol-putol sa kanila. Ah, putol-putol. 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 Wala ka na po. Dahil di pwedeng magputol-putol. Putol-putol. 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 Ayan. Putol-putol, hindi double-double. Buhay po bang Diyos? Pag ang magkakapatid at magkakasama, di man sila magkakapatid, kung nagkakaisa at nagmamahalan sila, kaunti at marami kumakasya. Buhay ba ang Diyos? Ngunit, pag may alitan, hidwaan at masakim, marami man, kulang pa rin yan. Buhay ba ang Diyos? Bukas po maagang gawain. Udyok sa akin dahil sa simbahan. Kasama natin siya. At nakiisa naman siya sa atin. Bukas ang libing. Sila ang aawit ang choir. Yung may gusto at gustong makiisa, mag-uniforme ng Divine Mercy na lahat naman kayo meron, di ba? Kung may gusto at may kakayahan at gustong makiisa, dahil sabi nga ng Panginoon, kung mayroon kang wag dapat tutulan at tanggihan, yung huling sandali ng yung kapwa, yung inililibing na lang siya. At kung meron ka namang dapat na higit na tulungan, yung hinahabol mo ang buhay at hinahabol mo'y gutom. Tama po ba? Hindi yung binigyan si ganon para sumikat ang pangalan. Buhay bang Diyos? Kaya bukas, maaga po ang gawain, alas 12. Dahil alas 2, aawit, mauuna na kayo, at kami po'y hahabol. 12 ng tanghali po ang gawain. Maaga po tayo, alas 12 po, no? Alas 12 magsisimula ang gawain po bukas. Ang banyusan, anong oras mo gustong magbanyos? Alas 10 daw po ang banyusan. Ano po? Bata-batahin na ninyo yan. Ang pagbabanyos-banyos na yan. Sapagkat mahirap ang pagbabanyos. Baka kung paano inalis ang paghahaplos, paghihilot. Isang araw, magitla na lang kayo. Yung mga reklamo ng reklamong, bakit babanyusan, ba't magpapabanyos? Makakatipid pa kami ng kuryente, mawawalan pa ng – 30 minutes na mensahe, alis na. Wala na. Ayun po, 30 minutes na mensahe, alis na. Sapagkat yung alas 2 na misa naman na yun, marami pang parangal. Parangal. 1 o'clock ang parangal. Pagkatapos, alas 2 misa, diretso na. Alas 10 ang gawain. Masyado namang maaga. Masyado. Hindi naman tayo kasama sa parangal
So, ibig ko sabihin, hindi naman kasama ng magpaparangal ang kapatirang Divine Mercy. Kasama ba? Hindi mo sinabing kasama? Buong samahan. O, yun po. Kasi, ako po ganito yan eh. Ba't teka naka-espiritu siya, hindi pinabatid yun? Yung mga bagay po na yan na hindi na pinababatid ng espiritu, pang tao po yan eh. Pang tao po yan na pakikipag-ugnayan at pakikisa para sa iyong kapwa na gusto mong alayan. Ngunit alin ang pinababatid? Ang gumawa ka ng tama, ang gawin mo ito, sundin mo yan, sundin mo yon, tutupdin mo, tutupdin mo. Ngunit, ikakasal si Pedro, anak, may invitation ka. Ikakasal ka si Juan, may invitation ka. Birthday ni Petra, kailan may hindi pa babatid ng espiritu yan. Naunawaan niyo po ba? Ba't ka naka-espiritu ka? Bakit ka nalimutan yon? Ang panglupa ay panglupa, ang pangkaharian ay pangkaharian. Ang itanong nyo kung anong salita ng Diyos, bukas tatanungin kayo, sasagot kung sino magtatanong. Bukas magtanong kayo, ngayon magtanong kayo, mamaya magtanong kayo, tutugunin kayo. Ngunit, pag panglupa, kailanman di kaakma. Ngunit napakabait at napakadakila ng Panginoon. Binigyan kang pakikitungo, binigyan kang makisama, binigyan kang makihalubilo. Isang halimbawa at patotoo, kaya nga ang Kristo nakihalubilo sa tao. Buhay ba nga ma? Palatanda ng pagiging tao, nakikain ng Kristo. Nakisama ang Kristo, nakipagkwentuhan ng Kristo. Kaya nga yung maraming mga hinahanap na kasalanan, ipaparatang at ibibintang, hinanapan ng ganito. Kung tunay siyang matwidekang tao, ba't nakikihalubilo siya sa masasama? Sapagkat ang pananaw ng mga tao ng panahon na yon, pag masamay, hindi mo na dapat pakitunguhan. Ngunit iba ang ginawa ng Ama sa anak na ibinaba kung sino ang makasalanan siyang hinahanap na tuwiran. Sapagkat sinabing maliwanag, iiwanan kong siyam na putsyam at hahanapin ko ang isang naliligaw. Yaon ang hindi naunawaan ng mga hunghang. Nang pananaw nila'y sila'y banal at mabubuti ang ginagawa. Ngunit ayaw nila ang kapwa nila nagkamali, nagkasala, sapagkat ang pananaw nila'y hindi sila karapat-dapat pakitunguhan. Subalit iba ang Kristo, iba ang anak na isinugo. Kung sinong nagkasala, siyang hinanap, kung sino nagkamali, siyang itutuwid, kung sino nagbabalik loob, siyang tinatanggap. Kaya nga, ibang gawa ng tao, ibang gawa ng Ama bilang Espiritu. Kaya ang nakakaunawa sa totoong pagmamahal ng Ama at sa totoong layunin ng Ama, binibigyan niyang karapatan ang kapwa niya na magbalik loob sa Ama at magsisi. Binibigyan niyang kaparaan at pagmamahal na tapat at totoo upang magsisi at magbago. Subalit hindi niya bibigyang higit pang kasalanan at lalayuan dahil makasalanan, kundi inahanap ang makasalanan upang magbagong buhay. At yan ang di nawawa ng tao, sapagkat ang tao'y namimili, nagtatangi ng pakikitunguhan. Kung sino magmamahal sa kanya, mamahalin niya. Kung sino nagbibigay sa kanya, bibigyan niya. Kung sino nakikisama sa kanya, pakikisama niya. At yung ayaw niya, lalayuan niya. Ang Ama, habang lumalayo ka, nilalapitan ka. Habang nawawalay ka, hinahanap ka. Habang may pagkakataon, bibigyan ka ng pamamaraan. Kung ayaw mo at hindi mo siya matanggap, doon ka na niya hahatulan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagarian kayong tuwiran. Malubos ang kasiyahan, kagala kayo inyong kamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Net karamanayahana, net karamanayahana, net karamanayahana. Buhay ba nga ma? Kaya ang wika ng maliwanag, darating ang takda, sasabihin mo eka, gamutin mo ako. Bakit sarili mo di mo maagamot? Sapagkat gayon ang pananaw ng tao. Manggagamot siya, ba't di niya magamot ang sarili niya? Ang gagamot, ba't di niya magamot ang sarili niya? Sino bang nakagamot ng kanyang sarili at nakagamot ng kapwa niya? Hindi ba't ang Ama? Kahit napakagaling nito, manggagamot nito at napakagaling na manggagamot nito, lahat napagaling niya, kung ayaw siyang pagalingin ng Ama, di siya gagaling. Sapagkat lahat ng gumaling Ama, may paraan at kaparaan
ang di nakakagtagpo ng kagalingan, siya'y hanapin at masusumpungan kung ika'y bubuhayin kakamtin ang kagalingan. Pagharian kayo, mga minamahal ko, ang may pandinig ay nakarinig, ang may pangunawa ay makaunawa, ang tunay na matwid sa pananaw ng Ama. Sikapin mong gawin ang marapat sa akin at sisikapin kong ibigay sa iyo ang makatutuwa at makagagala sa buhay mo. Sapagkat kung paano mo ako kinikilala at tinatanggap sa buhay mo, ako'y di nawawalay at di mawawalay sa paningin mo. Pagarian kayo, mga mahal ko. Nek karamanayahanam, nek karamanayahanam, nek karamanayahanam. Buhay ba nga, Ma? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Tandaan ninyo, kung di takda, hindi natatakda, at di takda, hindi makakapagtakda ang tao. Ngunit ang Ama, kapag tinakda niya, ang lahat ng tinatakda niya, magagawa niya. Kaya nga, ibigay niyo sa Kanya ang inyong sarili nang may takda niya ang paglaya ng bawat isa. Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Kung ika'y taong matwid at nasa katotohanan, di mo hahamakit, hahatulan ang kapwa mo. Kundi, ang nakikita mong nagkakamalit, nagkakasala, mimithiin mong mapagbagot, ibago ng Ama ito. Ngunit di mo titingnang matwid ang sarili at hahamakin mo ang iba. Pagpalain kayo. Nek karamanayahanam, nek karamanayahanam. Bakit pagdaka dumatal ekat gayon ang tinuran? Wala naman ekang nagtanong, wala naman ekang nangusap na gano'n at ganyan. Ba't niya nalimutan? Isang pamamaraang pagpapagunita sa inyo na iba ang tao at iba espiritu. Iba ang pangmundot, iba ang kaharian ng Ama. Ibang langit, ibang lupa, subalit iisang Ama ang bumuhay sa tao. Kaya't kung isang damdamin at pagiging isang marapat na isang kasiyahan ng kakamtan, lahat ay magagala. Pagharian kayo, mga mahal ko. Nek karamanayahanam, nek karamanayahanam, nek karamanayahanam. Buhay ba nga, Ma? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Amen. Kumusta? Masaya ka ba? Buhay ba ang Diyos? Sa inyong lahat, masaya po ba kayo? Maligaya ba kayo? Ano naman ang nakapagpasaya sa inyo? Bakit naman kayo maligaya? Huwag nyo nang sagutin. Kayo nang nakakaalam, panatilihin nyong hingin samang saya't ligaya nyo nang manahan ito sa puso nyo. Pagpalain kayo, tayo na, mga mahal ko.